We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class,
To continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, for we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose.
loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class, to continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, for we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision.
Magandang umaga muli sa ating lahat at welcome sa ating morning simbahay. Welcome po natin ang ating mga pastors, mga leaders, mga cell group members at lahat ng mga disciples and leaders ay atin pong welcome sa umagang ito na sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ganon din sa lahat nating mga kapatid na sa abroad na kasama natin dito sa online simbahay, yung mga committed natin na mga kasama sa ating pagsamba every Sunday. Welcome po sa lahat nating mga kapatiran na kasama ngayong umaga. At tayo po ay lalapit sa Panginoon sa oras na ito sa panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa panibagong buhay at lakas na binigay mo sa amin. Dalangin namin, O Diyos, patuloy kang mangusap sa amin, patuloy mo kaming gabayan, at patuloy mo kaming bigyan ng kaalaman, karunungan, hindi lamang manatili sa puso at isip namin, kundi maisagawa po namin ito sa aming buhay. Kaya ito po namin pinagkatiwala ang lahat sa iyo, O Diyos, sa aming sama-samang pagsamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Kaya sa iyo namin pinagkatiwala ang lahat. Itong aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Damhin po natin ang mga awiting ito. Sabayan po natin ang CGS Philippines Worship Team. Sa lahat ng pag-ibig, karapat-dapat, sa lahat ng pagsamba, sa'yo lang ang puso't kaluluwa. Itinalaga lamang para sa'yo. Nais kong maranasan, marinig. Nais kong masilayan yung kagandahan. O Diyos, ikaw ang hari ng aming lahi, Panginoon, purihin ka. Karapat-dapat, sa lahat ng karapat-dapat,
Hangad namin ay makilala ka, Panginoon. Minsan pa, di kayang hambingin ang iyong pag-ibig para sa akin. Hangad ay makilala ka ng mas malalim. Di kayang hambingin ang iyong pag-ibig para sa akin. Hangad ay makilala ka ng mas malalim. Di kayang hambingin ang iyong pag-ibig para sa akin. Hangad ay makilala ka ng mas malalim. Di kayang hambingin ang iyong pag-ibig para sa akin. Hangad ay makilala ka ng mas malalim. Di kayang hambingin ang iyong pag-ibig para sa akin. Hangad ay makilala ka ng mas malalim. Hindi kayang hambingin ang iyong pag-ibig para sa akin. Hangad ay makilala ka ng mas malalim. Maraming salamat sa mga awitin na yon na ating narinig at ang ating mga Bible, mga ballpen at ang ating mga notebook ay ating pong ihanda. At ito ang oras na ating pagsaluhan ng kanyang mga salita. At sa umagang ito mga kapatid, ang ating text ay makikita sa Proverbs 29 verse 18. Tingnan po natin ang sinasabi po dito. Ang sabi dito sa NASB version, where there is no vision, the people are unrestrained. But happy is he who keeps the law. Sa King James Version, ang sabi sa King James Version, where there is no vision, the people perish. Ang keyword natin sa umagang ito, ang ating pag-usapan is about the vision. Having the right vision. Ito yung ating bigyan ng pansin. Alam nyo, nang binasa natin itong text na to sa dalawang verse, the word unrestrained is uncontrolled. The word peres, napapahamak. So, ibig sabihin, mahalaga
na tayo ay merong vision. Dahil ayon sa Proverbs, kapag wala kang vision, you are uncontrolled. Anong ibig sabihin yon? Kung ano na lang ang pumapasok sa isip mo, yon ang ginagawa mo. At sabi sa Nasbi na binasa natin, ang taong walang pangitain ay mapapahamak. That is why it is very important na you are caught by the vision. You understand the vision. At the same time, you embrace the vision. Dapat sa church natin at sa lahat ng mga churches, tama yung vision na meron tayo. That is why our theme for today is having the right vision. Nalala ko nang diniscuss ko ito sa ilang taon na nakalipas. Ang sabi ko, ang mga hospital may vision. Ibig sabihin, ang isang hospital may vision, mga private hospital, ang kanilang vision, maging maganda ang kanilang serbisyo sa mga pasyente at maging maayos ang kanilang pangangalaga sa pasyente. Kaya yun ang kanilang tinatahak. Sa school, may vision din ang mga school, mga private school o kaya public school. Ang vision nila ay mabigyan ng tamang edukasyon ang mga bata. Ang company, may vision din. Ang isang company ay makapag-serve ng excellence sa kanilang mga kliyente. So, importante ang vision. Pero yung mga vision na yan, mapapansin po natin, yun ay masasabi nating pang-corporate vision yon. Pero itong ating vision, ito ay heavenly vision. Ang mga vision ay minsan may mga gain silang makukuha doon. Pero ito, ang vision na ating sinusundan, ito yung vision na marami mabago ang buhay, mga kapatid. At hindi ito napapanis, hindi ito may deadline. Ito ay forever, hanggat nandito tayo. Kaya ang church, mahalaga may vision. At ang vision, hindi yan invented ng church. Ang vision galing mismo sa salita ng Diyos. And we know our vision na makikita yan sa Matthew 28:19-20. That is why we know the right vision is winning souls and making disciples. Ako nakita ko yun yung tamang pangitain. At ito, kapag meron nito ang church, nasusustain ang church, nagpapatuloy ang church. Hindi ito napapanis, hindi ito nawawala. Ang iba kasi vision nila magtayo ng building. Ang ibang vision nila ay magtayo ng magarang katedral. After that, wala na. Pero itong vision na ito, kaya ang CGS Philippines until now, nag-i-exist sa online because we know our vision based sa Bible and this is the right vision. Hindi ito nagkakaroon ng deadline, hindi ito napapanis, ito ay nagpapatuloy. Mga kapatid, that is why, importante na lahat tayo na belong sa church, ano bang vision ng church namin? Saan ba kami patungo? Kasi pag walang vision ang church, walang vision ang isang samahan, ang tao na walang vision din, kung ano lang maisip niya, gagawin niya. Pwede siyang sumayaw kapag ginusto niya. Gusto niyang kumanta, pwede niyang gawin. Wala siyang vision eh. Kaya ang taong walang vision, sabi sa Bible, unrestrained. Napapagod na lang kung ano-ano nang pinaggagawa para mapansin lang. Walang vision eh. Di ba? Kaya sabog-sabog ang taong walang pangidain. So ang vision na ito, connected to even sa ating mga family. Connected dito sa iyong personal life. Kaya importante ang salitang vision. That is why mahalaga having the right vision. Ito yung ating pag-usapan. Like what I said, mapapahamak ang taong walang vision. Kasi wala siyang sinusundan. Kung anong ginagawa ng barkada niya, gagawin niya rin. Kung inuman, iinom din siya. Magsusugal, magsusugal din siya. Pagpasyalan, mamamasyal din siya. Pag mayroong kaguluhan ang grupo, makigulo din siya. Walang vision eh. That is why ang vision, importante sa church, importante sa individual na meron tayo. Hindi ka gaya-gaya, hindi ka sumasama, sa alam mong hindi connected sa vision. So nakita natin ang kahalagahan ng vision, mga kapatid. Kaya magpasalamat tayo dahil isa tayo sa tinaniman ng pangitain. Saan man kayo naroroon, you know your vision because sabi nga, where there is no vision, the people are unrestrained.
No? Unrestrained. Ibig sabihin, out of control ang taong walang vision. Di po ba? Pabago-bago. Wala siyang direction sa buhay everyday. No? Isip niya ay nagkakaedad na ako. Nagkakaroon siya ng insecurity. Mag-aasawa na ako, kahit sino na lang, dadamputin niya. Ayon. Walang vision eh. May nakita siyang kapatid niya, isang kapatiran na may nakita siyang isang kapwa niya na kumbaga nakakarating sa iba't ibang lugar ng bansa outside of the Philippines. Gusto niya rin makarating doon, gusto niya rin mag-travel. So, nagkakaroon ng inggit. Kaya minsan iba nagbabiyahe nang walang vision, nang walang dahilan. Out of envy, minsan may ginagawa tayo. Minsan we compare our life to other people at yan ang buhay ng mga taong walang vision. Kaya importante itong ating pag-usapan, mga kapatid. Ako nakikita ko, personally, nang nagkaroon ng vision ng isang tao, alam niya kung ano ang tama at mali at alam niyang magsalita ng yes or no. Kasi pag hindi connected sa vision, sasabihin mo, hindi ako pwede dyan. Marunong siya magsabi ng, hindi ako pwede dyan. So, nalalaman niya ang boundary niya, alam niya ang limitation niya, hindi lahat inaakap. Kita niyo, may mga tao lahat inaakap. No? Lahat inuuuan niya, nag-uoo siya, kasi wala siyang vision. Kaya, matatapos lang ang lahat, matatapos naman ang taon, wala siyang accomplishment kasi walang pangitain. So, vision is very important. Having the right vision is very important. Kaya, ang tao na may tamang vision, number one, it brings you into the right alignment. Ang taong may pangitain, may tama siyang alignment. Naka-align siya sa tama. No? That is why doing the vision right will lead you to the right alignment. Ang paggawa ng tamang pangitain, dadalhin ka sa tamang alignment with God and with your leader. Ibig sabihin, you are doing things related to the vision. Ginagawa mo ang lahat ng bagay related sa vision. Bakit? Naka-align ka kay pastor. Naka-align ka sa leader mo. Naka-align ka sa iyong co-disciple, sa mga discipler mo o kaya sa mentor mo. So kapag wala kang right alignment, nasa wrong alignment ka, kasama mo ang mga wrong people and wrong place because you have no vision. Like what I said, ang isang taong walang pangitain, kahit sino, pwede siyang hatakin. Wala siyang pangitain eh. Wala siyang right alignment. Hindi niya alam, kasama niya mga wrong people kasi nasa wrong alignment siya. Hindi siya sumusunod kay pastor, hindi siya sumusunod sa leader, hindi siya sumusunod sa mentor. At pupwede na nandito ngayon yan. Sumasama din siya sa grupo ng cell group. Sumasama din siya sa mga fellowship. Pero hindi yan magtatagal hanggat hindi niya naunawaan ang pangitain. Tandaan ninyo, nagtagal ang CGS Philippines consistently. It's because of the vision. Kahit tapos na tayo, wala ng COVID, wala ng pandemic, bakit nagpapatuloy ito sa online? Dahil ang vision is not only the vision per se. Ang vision nagbabago ng buhay. That is why we win souls. After we win that person, we consolidate, we disciple them, and make them a leader. So that's the vision. That's the journey of the vision. That is the system of the vision. Kaya mapapansin ninyo, mga kapatid, marami dito ang nabago ang buhay. So ang vision is not just nilalagay mo lang sa dingding at walang ginagawa. Ang ating pinag-usapan na vision dito, applied vision. Hindi ito knowledge vision na masabi lang na may vision tayo. Ito ay applied vision. Pag sinabing we win soul, everyone wins souls. Lahat ng nabago ang buhay na pangalagaan ay gumagalaw at gumagawa. That is why we have thousands of people na kasama natin dito, mga kapatid. You know why?
It's because we have the vision that directs us to the right path. So ang right vision, bakit kailangan mag-win soul tayo? Hindi para lang masabing may bilang tayo. Nagwi-win soul tayo because we love people and we love God. Kasi kaya tayo nagwi-win soul, mabago ang mga sirang buhay. Kaya tayo nagwi-win soul para dalhin ang tao sa eternal life through the Lord Jesus Christ. That is why having the right vision brings you into the right alignment. Kaya pansinin ninyo, pwede kang sumama dito pero pwede kang mawala kapag hindi mo naintindihan ang pinagagawa natin dito. Sama-sama para lang may makilala, ang iba sumasama para may mautangan. Iba sumasama dahil may mga insecurity sa buhay. Ang iba sumasama lang dahil may mga wrong motive. No? Naging scammer din pala sa group. Nangyayari yan. No? Ang iba sumasama para lang mayroong mga sidelines for businesses. Pero marami na biktima niyan sa loob. Pero ang CGS Philippines nagpapatuloy kasi sa loob may mga pure people na until now nagstay sila for almost 5 years na tayo sa online. And we will celebrate it this week for our face-to-face anniversary. So bakit na-sustain ito? Because everyone na pure sa pangidain, it brings you into the right alignment. Pag sinabi right alignment, nakakonek ka sa pastor, nakakonek ka sa leader, nakakonek ka sa mentor mo, at ginagawa mo ang winning souls. At hindi ka lang nag-win soul, but you made them a disciple. At hindi mo lang sila ginawang disciple, ginawa mo silang leader. At ikaw yun na nandito ngayon. Nung nahagip ka dati, na bago buhay mo, pinakilala ka kay Jesus Christ. And after that, na-realize mo na hindi lang pala ikaw makakilala, pati pamilya mo. Ni-reach out mo sila at nag-undergo ka ng disciple at na-realize mo hindi ka lang pala pinapakain ng spiritual. Dapat ikaw din ang magpalakas at magpakain at mag-abot sa iba. So that is the right alignment. Hindi ka dito na 5 years na nakikinig ka pa din. At tapos lilipat ka naman sa iba mong pakikinggan. Yun ang walang vision. Maraming pinapakinggan, maraming sinusundan, at maraming pinagkakainan. Dito sa online platform, maraming preacher dyan. Maraming mga churches na kapag tinamaan ka, pwede ka lumipat. Ginagawa yan ng mga walang vision. Kaya nga sabi ko palagi sa kanila, pakinggan nyo ang mga church na nagtuturo ng vision about winning souls and making disciples. Kasi pag wala kang vision, you want to dance. You want to sing. Everything. You want deliverance. Everything. Pagkatapos, gusto mo rin ang ginagawa ng CGS Philippines. Everything you embrace, but you accomplish nothing. That is why we need to have the right vision. Simple lang. Hindi mo pwede akapin lahat. Wala kang ma-accomplish sa buhay niyan. Kaya dito makikita ninyo, sustain, consistent, ang ating winning souls and making disciples. Hindi para makilala ang pangalang CGS Philippines, kundi makilala ng lahat na may isang Savior, may isang namatay sa cross, may isang nagmahal sa atin, genuine na pagmamahal, upang tubusin ka at ako sa ating mga kasalanan. That is why we win souls and make them a disciple. At sino yan? Si Jesus Christ. That is why every first Sunday we celebrate our communion. A remembrance to all of us, isa lang ang ating tagapagligtas. Isa lang ang daan patungo sa langit. Isa lang ang naghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan. It's not the name CGS Philippines. It's not the name of any denomination. Kaya ang taong palipat-lipat, ang taong lahat pinapakinggan, hindi niya naintindihan ang vision. Because many churches now with different vision. Pero there is only true vision, right vision. At yun ay hindi imbento yan ng pastor. Hindi imbento yan ng church. Galing mismo yan sa bibig ni Jesus Christ nang bago siya umakyat sa langit. That is why having the right vision brings you into the right alignment.
Di ba? Sinasabi ng iba, nagwi-win soul naman kami. May discipleship naman kami. Pero hindi sumusunod sa leader. Hindi sumusunod sa pastor. Hindi ko kailangan ng church. Ang mahalaga, inaakay ko yung tao sa Panginoon. Marami ginagawa abortion. Pinakilala si Jesus Christ, pinabayaan na. Tuwang-tuwa na siya dahil alam niya may naakay siya sa Lord. Hindi ganon ang vision. Ang vision, pinanganak mo yung taong yan, nakilala niya si Kristo, gagawin mo siyang isang matured disciple at gawin mo siya maging useful servant of God, maging leader. Yun ang vision. Kaya marami po na mga mananampalataya, akala nila, natupad na nila ang winning souls. Hindi. Kung ang nag-win ka ng isang tao, ginawa mo siya dapat na maging isang leader para magiging useful siya sa church. Pero marami hindi ginawa yan. Nakatambay ang marami sa church. In face-to-face, naging religious ang karamihang churches ngayon. Nakikinig na lang sila habang buhay, pero hindi sila ginagamit sa gawain ng Panginoon. Yun ang hindi nakakaintindi ng vision. All of us, lahat na nakakilala kay Lord, dapat useful tayo sa kingdom of God. Yun ang tamang alignment. That is why, having the right vision brings you into the right alignment. Kasi kung ikaw ay may right alignment, you produce leaders. You produce disciples. If you have wrong alignment, narinig mo ang vision, pagkatapos, knowledge lang siya. Wala ka namang naakay na kaluluwa, na bago ka, wala kang binago na buhay. E mapapansin natin mga kapatid, bakit inabot tayo ng thousands of people here? It's because of those people who are caught by the vision. At ang vision na yan ay right vision, hindi para umanib sa isang relihiyon. Dahil marami ngayon religious people, but not righteous in the sight of God. Mapapansin natin yon. So ang isang taong na-overcome ang religiosity, ginagamit siya ng Lord. Hindi siya pakabiglang palagi. Dapat naintindihan natin ito mga kapatid. So mapapansin ninyo ngayon, malalaman mong may vision ka, hindi ka lang nag-win soul. Nag-disciple ka at ginawa mong leader yan, mga kapatid. Kaya hindi mo naintindihan kapag sinasabi mo may pagsubok ka, may problema ka, kaya ka lumapit sa Panginoon. After that, nagwalwal ka na ulit. Di ba? After that, nag-enjoy ka naman muli sa mundo kasi everything is okay. Hindi po yan ganyan ang buhay ng pagsunod sa Panginoon. Para bang si Lord tapunan ng sakit, si Lord tapunan ng problema, si Lord tapunan ng mga illegal relationship. Pag everything is okay, balik ka na naman sa mundo. Hindi ganon ang tamang pagsunod sa Diyos, mga kapatid. Kapag nagsimula ka sa pagsunod sa Diyos at naintindihan mo ang vision, it is forever. Lifetime yan. That is why having the right vision brings you into a life of movement. So kapag nasa right alignment ka, ang buhay mo, buhay na may movement. Bakit binanggit ko dito yung movement? Kasi kapag may vision ka at naintindihan mo ang vision, nagkakaroon ng improvement ang buhay mo. If you have a life of movement, there is improvement in your life. Why? It's because of the vision given to you by God. Kaya mapapansin natin mga kapatid, improvement happens in your life. Tingnan ninyo, kayo ulit ang sinasabi kong testimony dito. Nang nakuha ka ng CGS Philippines na mga caught by the vision, sumama ka sa cell group. Na sumama ka sa cell group, nakita mo yung ang beauty ng community of cell. Niyaya ka sa prayer, sumama ka rin sa prayer. Akala mo dati, pag may problema ka, kailangan mo to. Pero nakita mo, inaayos ka ng Panginoon. Nag-undergo ka ng training process. Nag-undergo ka ng Destiny 1, 2, and 3. Naging masunurin ka sa leader mo dahil naka-align ka. Pero hindi mo namamalayan. Dati walang kwenta buhay mo.
Ngayon may kwenta na. Bakit? Ginagamit ka na ngayon ng Panginoon. Ang tawag nun, you have a life of movement. Nagkaroon ka ng improvement. You know why? Dahil you are caught by the vision. Kaya ang vision, nile-level up ka. Pinopromote ka ng vision. Ang mga walang vision hanggang ngayon, walang improvement ang spiritual life. Pagkausap mo, centennial na, 10 taon na, 5 years na, nilumot na ang buhay niya sa church. Ganon pa rin ang problema niya 10 years ago. Walang improvement dahil walang vision. Itong tao na to, 1 year lang siya, nag-aaral, gusto na maging sa leader. Why? Naintindihan niya kung bakit siya binago ng Panginoon. Alam niyo ba ang mga matitisurin at maramdamin ng mga tao? Yun ang mga taong walang pangitain sa buhay. Akala nila, membro ako sa church na yan. At ang pagiging member ng church, hindi maghatid sa iyo sa langit. Ang pagkakaroon ng connection, deeper relationship with the Lord Jesus Christ at surrendered life, suko ang buhay kay Kristo at si Kristo driver ng buhay niya, yun talaga ang maliligtas. Ibig sabihin, ang discipleship kasi, wala ka ng karapatan sa sarili mo. Si Kristo na may karapatan. At pag si Kristo mag-drive sa life mo, there is movement and improvement in your life. There is productivity and fruitfulness in your life. Kaya pansinin niyo, maraming Kristiyano, pinagmamalaki 20 years na sila sa denomination nila. Pero isa siya sa mga kritik. Pag may mga bagong pumasok, matagal na ako sa church yan. Walang Kristiyano na matagal sa church makakapasok sa langit. Walang denominasyon ang maghatid sa atin sa langit. Tandaan natin yung mga kapatid, si Kristo lang. At kapag ang taong may totoong Kristo, nagbubunga yan. Very clear yan sa John 15. If you abide in me and I in you, you will bear much fruit. Wala kang bunga until now. Di po ba? Wala kang bunga ng Espiritu. At the same time, walang bunga ng mga souls na nailapit sa Lord. Ang mga tao hindi makakarating sa church kasi ikaw pala problema ng church. Ikaw pala yung number 1 na pumupuna sa church. Ikaw na pala ang Diyos ng church, hindi na si Jesus Christ. Kaya maraming church ngayon ang gaganda. Walang laman ang mga upuan. Dahil ang numero 1 na sumisira sa church, yung nasa loob din mismo. Sometimes mga elder at mga deacons. And sometimes yung mga pioneering. They don't want change. Akala nila, accomplishment na ang magandang building, may parking lot, but with no people. At marami ang nakikita ko kapag pumunta ka sa mga provinces. Ang totoong accomplishment, many lives are changed because of you. Maraming buhay ang na-disciple at naging leader. At naging leader of leaders. That is what we call movement. It brings you into a life of movement. Na ikaw dati nag-iisa lang na lumapit kay Kristo, you produce a lot of leaders and disciples. Yun ang totoong may movement at improvement. Hindi building, mga kapatid. Hindi mga magagarang parking lot. Because we build lives. Ang binibuild natin, buhay ng tao. Hindi mga strukturan na physical. Mga kapatid. Ibig sabihin, matinding yan, legacy sa buhay, na you have not only hundreds, but hundreds and hundreds of people ay na-change because you are in the right vision. Imagine that dito sa atin, may mga leaders na more than 30, more than 40 leaders. Imagine that meron dito sa atin, attendance lang nila, siya lang mag-isa. He or she is not the pastor, but 300, 400, 500. Pag pinagsama yan, thousands. Why? Because they have the right vision.
meron silang tamang pangitain, at the same time, they embrace the right vision. At the same time, their life has movement. May mga pamilya yan, may asawang inaalagaan yan, pero ang buhay nila may improvement. Yun ang gusto makita ng Lord sa kaharian niya. Hindi po tayo asa lang palagi sa blessing ng Panginoon, na binigyan ka ng buhay everyday, pinapakain ka ng Diyos, binigyan ka niya ng hininga, may kakayahan ka magtrabaho, pero wala kang binabalik sa Diyos para sa gawain niya. Wala kang mai-present na kaluluwa sa Kanya. And that is religiosity. Ang taong reliyoso na bago buhay, hanggang dyan lang. Nakikinig na lang. Pero wala siyang nilapit na ihandog na kaluluwa sa Panginoon kahit isa. Ang tawag niyan, religious person. Dapat makita natin, dati ikaw nakikinig. Ngayon, you have more disciples and leaders. You develop disciples. At that is the life with movement, with improvement. Mga kapatid, dati ang tenga mo nakikinig, ngayon bibig mo na nagsasalita. Dahil may mga followers ka na, ginamit ka ng Panginoon. So that is the beauty of having the right vision. Kaya like what I said, ang walang vision hanggang ngayon, chismosa pa din. Sila pa din. Lumalaki sila, pero yan ang mga wrong people. At ang mga chismisan nila nakakasira sa church. Sinisira nila ang body of Christ. Pero wala silang ginagawa. Pinipreserve nila ang kanilang tinatawag na pagiging egocentric. Na they feel they are right, but they are wrong. Kaya tandaan natin, nangyayari yan sa mga churches. May mga divisive people. Tandaan ninyo yung mga church na nadi-divide dahil meron dyan sa loob, mga kapatid, na walang ginagawa at walang pangitain just to divide people. No? Ang tumatahak ng tama, ang focus niya, may mabago ang buhay. That is why I win souls at i-develop ko to maging disciple to win others also. Para maraming makarating sa langit. Ang iba kasi, puno ng inggit, puno ng selos ang puso dahil wala silang alignment with their leaders. At the same time, until na walang pag-asenso ang buhay spiritual. Walang movement because walang right vision ng buhay, mga kapatid. Kaya tandaan natin, ang vision na ito until generation comes into your life. Mag-asawa ka, magkaanak ka, magkaapo ka, dala-dala mo to. Walang deadline ang vision na ito. Kaya ang mga taong may vision, walang complain ang mga bibig. Walang reklamo yan. Naunawaan niya na ang journey niya. At siya ay may pagmamahal sa church. I love to see my church grow. Kasi vision-oriented siya eh. Oriented siya ng vision. Kaya makikita mo, masarap kasama sa church ang mga manggagawang may pangitain. Ito yung manggagawa na may ginagawa. Pag may ginagawa, connected palagi sa vision. Kaya lahat ng mga manggagawa sa church, sa leaders, musician, media team, focus yan. Ang focus ng lahat ng yan is to win souls and make disciples. Not to master dancing, to master singing. Hindi ganon. Hindi to master their skills, but to master the winning souls and making disciples. Lahat ng yan, meron sila mga leaders. May inaalagaan sila. And that's the beauty of having the vision. Ang church na walang vision, pag naisip, ay outing tayo. Minsan overnight din tayo. Overnight po tayo. Mag-overnight. Pagkatapos ng overnight, pag-uwi, magjowa na sila. Wala kasing vision eh. Ayun, nagkatuluyan na sila. Minsan ang iba sa halip na discipleship, fellowship. Nag-i-enjoy sila sa fellowship. But they want programs. They want performance. They want activity.
but they don't want winning souls and making disciples. Kaya ang church ay maraming mga stagnant. Maraming mga church ngayon are not growing just to sustain their numbers of people, and some are gossipers. Sa halip na magiging gospel bearer, naging gossip bearer. There is no movement anymore. Kaya makikita ninyo mga kapatid, it's an eye-opener to all of us, even sa mga pastor na nakikinig ngayon, at sa mga membro ng mga local churches. Tingnan natin ang ating mga church. Nagmumove ba? Pag hindi yan nagmumove, religious church yan. Pag hindi yan nagmumove, hindi tama ang pangitain yan. Kasi lahat ng church dapat nag-grow. Lahat ng church dapat nag-grow. Dahil yan ang kalooban ng Panginoon. Lahat nga tayo nag-grow eh. Dati baby tayo. Hanggang sa naging damulag na tayo ngayon. Nag-grow ang physical natin. Lahat ng halaman nag-grow. Dumadami mga isda sa dagat, nagmumultiply. Nanganganak eh. Nakita niyo mga kapatid? Ibig sabihin, we are designed to grow. The church are designed to grow. There must be movement in every churches. Pero kung ang church ay nilumot na ang building, ayon, nasira na mga silya, wala nang nakaupo. Tumaas na yung damo sa mga parking lot. Walang movement, meaning that church is a dead church o dying church. Mga kapatid. At hindi yon ang tamang disenyo ng Lord. Dapat lahat ng mga churches natin are moving, improving. Hindi nagpapalaki ng denominasyon, kundi nagpapadami ng mga kaluluwang binago ang buhay, na-restore ang mga pamilya na nasira. Hindi mo kailangan maging politika. Ang mahalaga, marami hindi na nagda-drugs, hindi na nanigarilyo, hindi na nagsusugal kasi ang tatay nag-aabot ng mga tatay. Mga kapatid. Kaya mapapansin po natin, that's the power of the vision. Ganon ang kapangyarihan ng pangitain. It brings you into a life of movement. May result. Ang isang tamang church, result-oriented, hindi program-oriented. Hindi performance-oriented. Mga kapatid, galingan nyo ng kanta, dapat may lumalabas yung tenor, soprano, alto, at bass. Dapat 4 na boses lumalabas dyan, ha? Galingan yung pagsayaw, ha? Galingan nyo ang pagtamburin dance ninyo, ha? Pumapalakpak si Satanas, tama yung ginagawa nyo. Huwag lang kayo dumami. Pumapalakpak si Satanas sa ganyang church. Ayan. May fellowship tayo, ha? Basta mahalaga, tayo-tayo lang. Fellowship, pag sino yung wala, yun ang chinichismis. Ayun. Iba ang church na may discipleship, na may winning souls and making disciples. Diyan natatalo ang diablo. Diyan threatened ang devil kapag may na-change na life. It's because of the church. Massive ang winning souls. Massive ang making disciples and made them a leaders, mga kapatid. Kaya alam ninyo, mga church na nagwi-win soul and make disciple, yan ang tinitira ng kalaban. Dahil ayaw ng kalaban na mag-advance ang kingdom of God. Kantahan lang at sayawan tayo. Gusto ni Satanas yan. Pero ayaw ni Satanas na may nababawasan sa impyerno. That is why you are in the right track if you have the church with movement, na every month may mga kaluluwang nababago buhay. Hindi ang church na puro kantahan lang, puro program lang, puro sayawan lang, puro outing, puro pasyalan, ubusan ng pera, pero walang isang kaluluwang na idagdag sa loob ng isang buwan sa church. Nakuha niyo mga kapatid? Wrong spending of money pa din. Di po ba? Puro relaxation, wala namang ginagawa sa church. At yan ay mga wrong, mga kapatid. Kaya if the church has the right vision, there is a life of movement. Lahat may movement, kaya the body of Christ grow. Kaya ang body of Christ, kahit ang katawan natin, if we have a right cells, healthy cells, nag-grow ang katawan na po natin.
Hindi siya masasakiting church, but a healthy church because everyone ay nagmo-move, nag-i-improve ang bawat isa. At ay makikita natin, wala kang makikita nag-gossip diyan. Wala kang makikita diyan nagsisiraan. Kasi mga disciples and leaders yan. Ang kanilang focus is to strategize, to give goals. Their goals is every believer must be a leader of leaders. Yun ang vision natin. Ang bawat mananampalataya magiging leader of leaders. Hindi yung bawat mananampalataya for the rest of their life nakaupo lang sa silya. Dati nung walang vision ng church na to, pag pumunta kami ng church, walang uupo sa upuan niya kasi siya nang may-ari nun. 10 years na niyang inuupuan yun eh. Ganyan nangyayari. Halimbawa, dito dati kami, no? 10 years, 15 years ang church, wala nang uupo sa bawat church kasi alam na ng mga miyembro sinong uupo niyan. Pag may umupo, nakasimangot yan. No? Kaya kahit late siya, hindi upuan yung silya na yan. Yun ang mga religious natin na mga galawan. Yun ang religious movement. No? Kulang na lang ang silya may pangalan. Mga kapatid. Kasi walang winning souls, walang discipleship. Ngayon, hindi na upuan ang pinag-usapan dito. Kukulangin ang upuan. Kaya through online platform, we have what we call international leaders. Through online platform, every provinces ay na-reach out ng gospel. Nakikita niyo mga kapatid? Ibig sabihin, open ang gospel ngayon at marami nababago buhay. So hindi usapan dito yung gandahan ng building, gandahan ng mga upuan, gaganda, sarap ng aircon. Hindi po tayo dapat nagpapamper ng mga tao. Simulan pa lang, tinitrainan natin sila. And that is, they can experience also a life of movement, mga kapatid. Dapat yan na nakikita sa mga churches natin. No? Hindi yung papasok sa church, ako nag-donate ng aircon na yan. Ako nag-donate ng electric fan. Akin yung mga tiles. Wala nang ginagawa eh. Biro mo, nag-inangkin na lahat ng mga nakikita sa loob ng building. Ako nag-donate ng lupa na yan. Ayan. Nililihis ni Satan ang utak ng mga mananampalataya para hindi mag-win souls and make disciples. Kaya tandaan natin, right vision brings you into a life of movement. Ilang taon na akong Kristiyano, na-disciple ba ako? May tao ba, may naglilid ba sa akin? Kung wala, minsan na-attend, minsan hindi, minsan pupunta sa iba, makinig sa iba, yun ang walang pangitain. Wala siyang consistency, mga kabatid. Hindi consistent kasi walang pangitain. Kita nyo? Sabi nga, ang taong walang pangitain, unrestrained, and mapiperish siya. Out of control. Walang gumagabay sa kanya. Ayan. Unlike kapag may pangitain ka, tuloy-tuloy ang journey mo sa right journey. Because there is movement and improvement in your life. Number 3, sa nakita natin, mahalaga may vision. Kasi pag may vision ka, you learn to say no. Pag wala at hindi connected sa vision, masasabi mo no. You are not afraid na mawalan ka ng kaibigan, but you don't compromise kapag hindi connected sa vision. Ayan. Kaya nga, ang taong connected sa vision, pag nag-travel yan, may purpose. No? Magbabiyahe siya. Like sa atin dito sa CGS, nakaschedule niya yung biyahe namin. No? Sa mga darating na buwan. At ang biyahe na yan, biyaheng may pangitain. Hindi lang gusto magbiyahe at gumastos. Nagbabiyahe tayo dahil may pangitain po tayo. Abutin ng mga taong inabot na natin at hubugin sila. So, nakita po natin, napakahalaga. Having the right vision brings you into the right focus. That is number 3. No? Nagdadala sa iyo sa tamang focus. Mga kapatid,
Ang tao na may tamang focus, hindi siya masasway. No? You are not easily sway because you are vision-oriented. That is why, if you are vision-oriented, may focus ka. No? May focus. You are not out of focus. You are not out of focus, mga kapatid. Kaya tingnan po ninyo, ang CGS Philippines, tinistify ko sa inyo kanina to, bakit nagpapatuloy ito? Hindi ito nagpapasikat lang dyan sa social media. May focus ang CGS Philippines, winning souls, making disciples. Yun ang focus nun. At yun ang nasa utak ng mga sumusunod na mga leaders or disciples. We continue pa rin kahit dyan sa online. No? Kahit ang iba dinideny sila, ang iba hindi pinapansin, focus pa rin tayo, mga kapatid. Ang iba tumitigil pero nagpapatuloy ka. Focus ka eh. Yun ang focus. Ang iba iniiwanan ka, ang iba huminto. Dahil may focus ka, alam mo na may cause ito for nation transformation dito. May mababago buhay, pati bansa namin mababago dito. So ang taong may focus, meron siyang sustainability and consistency. Sinusustain niya yon. May focus siya. Hanggang magkaroon ng result ang ginagawa niya. Ang mga taong walang focus, madaling magsawa. At karamihan yan ang generation ngayon. Papasok sa isang trabaho, wala pa isang buwan, resign. May liligawang babae, biglang iiwanan na lang. Walang focus eh. Di ba? Minsan, kapag pinayuhan mo siya, magpapadisciple, iwanan ng discipleship. Tandaan ninyo, ang mahinang generation nandito sa ating panahon. Madaling magsawa, mga kapatid. Even ang mga gadget ngayon, mahaba na ang 5 taon, pwede nang palitan. Maraming relationship ngayon, 5 buwan na lang, 5 buwan sila, nagpapalitan na. Walang focus eh. Unlike sa mga panahon noon, kapag niligawan mo yan, yan na ang maging asawa mo for the rest of your life. Ganon ang focus. Hindi ka manliligaw kung hindi mo rin lang pakakasalan. Saan kayo patungo niyan? Mga kapatid, bakit kayo naging girlfriend at boyfriend? Saan papunta yan? So dapat nakikita natin, ang taong may focus, pag pinasok mo isang bagay, pangatawanan mo yan. Nung tinanggap mo si Kristo as your Lord and Savior, pangatawanan mo yan. Hanggang mamatay ka, hanggang magkaroon ka ng pamilya, hanggang magkaroon ka ng apo. Dahil alam mo, tama to. Ito yung right focus. Hanggang sa nagpa-disciple ka, hanggang mga anak mo nagpa-disciple. Di nagkaroon ka ng pamilya, di nagkaroon tayo ng good community, at nagkaroon tayo ng good nation, it's because you have the right focus. Kita niyo mga kapatid? Kaya ang purpose natin po dito, lahat tayo na may vision, ang focus natin, nakabatay sa vision na binigay ng Diyos sa atin, mga kapatid. We are focus-oriented, mga kapatid. Kaya mapapansin po ninyo, CGS Philippines is not an institution. It's not a program-oriented. Hindi po ito activity-oriented. Ito po ay result-oriented. At ito ay vision-oriented. At ito ay vision-applied. Hindi po ito isang religious group, kundi kung ano ang vision ina-apply. That is why nag-aabot tayo sa online, nag-aabot tayo sa face-to-face, kahit na may mga nagre-reject, hindi ka na out of focus. Hanggang sa mamalayan mo, nag-aapoy ka na. At hanggang sa maapuyan na yung mga inaabot mo, mga kapatid. Because you have the right focus. Bakit merong ganyan? Sapagkat you have the vision. Ayon. Naalala ko dati, nung medyo edad namin ni wife, mga 30 above, 40 above. Almost 1 taon kaming naglalaro ng badminton. Laro kami badminton. Laro. Niyaya siya minsan ng isa niyang
isang kapatiran ay meron silang Zumba. Zumba. Yung sayaw, exercise din. Sumama yung wife ko. Hanggang mamalayan namin, natigil na kami sa badminton. Wala na kaming exercise. Na out of focus. Ayon. Sometimes tayo, na out of focus kasi may nagyaya sa atin. At minsan, sumasama ka kasi we want maging fit din ng aming physical. Hanggang natigil na kami. So sometimes nangyayari sa atin yan. Nakapokus ka sa vision, may nagyaya sa iyo hanggang nawala ka na sa pangitain. May nagyaya sa iyo kung paano yumaman. May nagyaya sa iyo kung paano lumaki ang iyong kikitain hanggang hindi ka na nag-win soul, hindi ka na nag-disciple. Na out of focus ka. At tandaan natin, hindi masama yan. Hindi masama magkapamilya, hindi masama mag-exercise, hindi masamang sumama sa mga tao na kaibigan mo. Huwag ka lang mawala sa tamang focus. Winning souls and making disciples. Mga kapatid. So naway, ito makikita ninyo ngayon. If you are focus-oriented, nagtatrabaho ka, nagwi-win ka. If you are focus-oriented, mag-aasawa ka, dinadala mo sila sa gawain ni Lord. Nag-aaral ka, hindi mo iniwanan ang gawain ni Lord. Nagpapatuloy ka pa din because you have the focus. Ayan. Kaya ngayong umaga, sa ating pagtatapos, living without the right vision will lead you into the wrong direction. And at the same time, your life become open to the wrong people who may lead you into a wrong way of living. That's the beauty of vision. Kapag may vision ka, bibigyan ka ni Lord ng right people, right direction, at magkakaroon ka ng right living. That is why we need to embrace the right vision. Lalo na sa panahon natin ngayon. Kayo mga umiwas sa inumin na nakakalasing, mga illegal drugs, illegal gambling, mga taong may pangitain. Napapabuti ang buhay. Kaya, before I close in prayer at pakinggan ang mensahe na ibibigay sa atin ng CGS Philippines, let us enjoy our communion today. Ang kabutihan ng Diyos, namatay siya upang iligtas tayo at magkaroon ng buhay na walang hanggan. That is why we always remember sa ginawa ni Jesus Christ through our communion. At yun ang dahilan bakit may pangitain po tayo. Sige po, hawakan na po ninyo ang mga alak at mga tinapay na nasa mga tahanan po ninyo. Prepare that every first Sunday of the week. Hawakan natin ang ating mga tinapay na sa inyong mga tahanan. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, pinagpira-piraso ito at sinabi, itong aking katawan na inihandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng saro at sinabi, ang sarong ito ay bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at uminom sa sarong ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Damhin natin ang mga awiting ito, ihandog sa atin ng CGS Philippines Worship Team.
to see the glory of your Son shining bright on everyone. All we desire is your eternal flame, burning brighter than the sun.
Dadako tayo ngayon sa ating closing prayer, mga kapatid. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, we pray as we enter, O God, for another quarter of the year, all of us must have the right vision. Upang hindi kami masway, hindi kami mahatak ng sino man, because we know the vision given to us. At ang vision na ito nagbibigay sa amin ng right living, right people, right journey, if we embrace the right vision. I pray, bless all your people today na kasama namin dito sa online platform. Blessing upon blessing to all of us. Luzon, Visayas, and Mindanao at lahat na nasa abroad. In the name of the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you and God bless po sa ating lahat. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our lot project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless. Let's go.